Takpunan ng basura ang kanilang simbahan. Pero tayong mga Katoliko, okay lang. Minsan, tayo pa mismo ang nagdudumi nito. And yet, we know that it is the temple where we will experience God. Sinasabi ko ito kasi we deprive ourselves in experiencing the fullness of that joy. There's so much grace that we're about to receive when we are involved, active, and committed sa templong ito ng Diyos. Bukas, a good timing, i-inaugurate na yung chapel sa Monte Maria. Thanks be to God, may in-inspired na family in the name of Bong and LB Garcia coming all the way from Canada. Yun po ang aming board member na Mary Mother of the Poor. Tubi po kami magpapagawa ng simbahan ng Mary Mother of the Poor. Ang sinasabi ko, let's give the best to God. And you know, mga kapatid, tremendous blessing ang nararamdaman at na-experience not only ng family. Noon po ako'y worried na worried. Sabi ko, Diyos ko, napakalaki naman ang nagastos. $1 million sinolder ng isang family. Nagwo-worry ako kasi sabi ko napakalaki. Alam mo, ang sabi niya, nung nakita niya yung end product, kagabi kausap ko si LB and Bong, they were so happy. And that is a grace in itself. You don't need to donate $1 million because iilan lang ang makaka-afford niyan. But what I'm saying here, my dear sisters and brothers, are involvement. Why? Because God can convene us there, can gather us all together in this temple where we will experience healing. Saan ba nanggagaling ang healing? We will experience healing when we experience the awe and wonder of the presence of God. Kailangan po kasi ma-awe-struck tayo. Kailangan po kasi mga kapatid, kailangan tayong manginig. Hindi lang sa tuwa, but because of His presence. And in doing so, I have no doubt that you will experience healing. Kahapon lang, nandito ako sa Trinoma. Si Teddy Keng, na hindi pa ito Katoliko. Sabi ko kahapon, organize ka pala ng healing mass dito sa Trinoma. Hindi ka pala Katoliko. Bibi niya na nakita ngayon. Nanginginig siya, sige Father. Siya may-ari ng landmark. Di, kunwari lang, binibinyagan ko. But sabi niya, Father, last night kasi nag-dinner kami. Father, you know, I feel responsible for these 3,000 souls. That's why ipinapag-misa ko kita. Sana every Sunday. Coming from non-Catholics. How about us Catholics? Nagsisimba tayo. And we know that sa Mass na ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay nagpapagaling. Nandito si Lilibet Peralta, all the way from Torrance, California. Yan, umiiyak na. Kasi siya mismo ang nagsabi, Father, nandito ako, gusto kitang makita. Kasi the first time I attended your Mass 5 years ago, I had this cancer. Hinabol kita sa Vancouver. The following day, yung cancer ko nawala. Completely. And I still believe. Naniniwala pa rin ako na patuloy akong pagagalingin ng Diyos sa misa. Kayong mga nanonood ng television, sinasabi ko ito mga kapatid, kasi there is a reality. Ipinapakita na namang muli ng Diyos. Ano kanya ipinapakita? I'm still the most powerful. Ako pa rin ang makapangyarihan. May nagsabi nga sa akin, Father Suarez, lahat yatang nagkakasakit ay yung mayayaman para magpagawa ng simbahan. Sabi ko, ewan ko, it's not part of my plan. At hindi ko po ipinagdadasal, yung mayaman nyo, magkasakit sana. Hindi naman pwede ako manalangin ng ganon. Mahirap at mayaman, pare-pareho sa Panginoon. Pero mahirap at mayaman, binigyan ng pagkakataon na ma-experience ang Diyos. Bishop Pedro Arrigo told me, you know, Father, binabati ko pala mga taga-Palawan, hi! Minsan, yun ang sarap sa TV eh. Pwede mo matiyan. Minsan, pinapagalitan ako ng kapatid ko. Hindi mo ako binabati, nagti-TFC pa naman kami.
Minsan mahirap tuloy. May binati akong isa, hindi ko pala nabati ang mga taga Las Vegas. Sina Ate Francis, sina Tita Cora, and Joe Pai, na faithfully serving the church. Ito pong mga taong ito, tinatanong ko, bakit ba kayo sunod na sunod? Sabi nila, Father, ewan ko ba, ang luwag ng pakiramdam pag naglilingkod kami sa simbahan. Sa atin, mga Katoliko, gaano kaya tayo ka-involve sa simbahan? Sabi ni Bishop Arrigo ng Palawan, Father Suarez, kasi natouch siya mismo sa mga taga-Palawan sa the grace that is available at that moment. Sinabi niya ito, Father Suarez, this is the moment of grace. Sabi kayo, magpakumpisal tayo. Ay, nung nagpakumpisal na, naalaman nitong bishop at ng mga pare, Diyos ko po, ito palang mga tao ko dito, 20-30 taon na hindi pa nangungumpisal. Ang kanilang kaluluwa, pwedeng-pwede na sa ICU. Tayong mga tao, ipina-ICU lamang natin ay ang katawan. Baka ang ating kaluluwa ay pang-ICU na rin. And our church is providing everything. What is that everything? The sacrament. The sacrament po is not just a mere and pure rituals. It is a sacrament because of the very presence of Jesus. Kung si Jesus wala sa sacrament, hindi po ito sacrament. Ito po ay rituals, practices lang. Pero hindi po ito practices, ito po ay sacrament. Why? Because Jesus is there. Kaya naman, no doubt, and we must believe, and we know, alam natin to, that this is where we will experience God. This is where we will have this access to this God. So mga kapatid, tayo po, nanonood ng TV, tayo po, nandito ngayon sa studio, umaattend ng masang buong Pilipinas. Tumawlad tayo sa 12-year-old boy, pumunta sa templo. Do you know that I need to be in my Father's house? Yung templo ng Diyos. Pag Sunday, pag tayo po yung ag-a-attend ng Mass, please don't let yourself be excluded by that Father's embrace. Pagpasok natin sa templo, ang kauna-unahang yumayakap at umaabang sa atin ay ang pag-akap ng Diyos. So ramdamin natin sa umagang ito ang pag-akap na yan. And that embrace, my dear sisters and brothers, is enough para ang inyong mga karamdaman ay mawala. Para ang inyong galit sa dibdib ay maalis. Para ang inyong doubt and confusion ay tuluyang mawala. Yun ang kailangan natin. Let that embrace be enough para alisin ang nangihinang katawan at pananampalataya para lumakas. Kasi mga kapatid, normal lamang na tayo ay nangihina. Normal lamang na tayo ay minsan nawawala ng pag-asa. But ito po ay patuloy na rini-renew at pinalalakas every time we gather together. Katulad nito, para sabihin, ano? Huwag kang matakot. I'm just right here beside you. Nasa tabi mo lang ako. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tumayo po tayo and let us profess ourselves. I believe